ang paglusob ng spiders sa loob ng hideout ng Hailey family sa pamamagitan ng tulong ni Henry at ang kanilang napaka-unique na plano kung paano nila i-raid, kung paano nila mapipinpoint ang location ng hideout na yon sa loob ng Black Whale. Ang napakaangas na duo na mabubuo sa chapter na ito at ang napakatinding pagpapakitang gilas ni Henry na dahilan kung bakit mamamangha sa kanya maging si Nobunaga. Huwag niyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, i-follow at i-like nyo na din ang ating official Facebook page. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Search. At matapos nga ang nakita nating backstory sa kung paano nabuo ang spiders, magbabalik na tayo ngayon sa POV ni Nobunaga, ni Phaeton at ni Finks kasama ang isang hostage na nakuha nila sa room 3102 para pasukin at i-infiltrate na ang room 3101, ang room na kung saan nakita nga nila Henry ang matanda na may patibong sa loob. At yun din nga guys ang dahilan kung bakit dito nga sila dumaan, kung bakit gumawa sila ng isang backdoor at hindi sila pumasok mismo sa dedicated na entrance sa pinto ng residence na yon. Gumawa sila ng paraan para dumaan sa hidden hideout ng mga Hailey members at dito sila sa likod ng bathroom dadaan. Ayon dito kay Finks, kung tama ang hinala nila, dapat nasa loob ang matanda. Pero kung wala daw ang matanda sa loob nun, ibig sabihin, safe sila. Hindi sila mateteleport papunta sa kung saang lugar. However, ayon dito kay Nobunaga naman, nanggaling daw mismo sa bibig ng mga kaaliyansa nilang miyembro ng mafia na may teleportation ability daw ang matanda na nasa loob nito. Na dahilan kung bakit naisip naman itong si Finks na posible daw na ang matandang yon ay isang clone na nagawa sa pamamagitan ng isang conjurer. Maaring ang purpose daw ng matandang yon ay ang magsilbing isang lookout and at the very same time siya din ang magsisilbing center point, ang pinanggagalingan ng radius ng range na kung saan mahihigop at mateteleport ang mga target nito. Pero kinontra naman itong si Nobunaga ang sinabi ni Finks habang sinasabi na ang teleportation ability daw ay mas nagpo-fall papunta sa emission type at hindi sa conjurer type. At hindi lang yun, kung ang mismong matandang yun daw ang nen-user at hindi siya isang clone lamang, magiging mas mahirap at mas malala pa ang sitwasyon na ito. Hindi din daw nila maaalis ang possibility na pwedeng ang matandang yon ay hindi talaga isang nen-user at isang lookout lamang. At ang trap naman na nagte-teleport sa mga taong pumapasok dito ay ability ng isa pang nen-user na wala sa lugar na to. Nang dahil naman dito, nagtalo itong si Nobunaga at itong si Finks na para bang magsisimula na silang magsuntukan. However, biglang sinabi ng hostage ni Phaeton na nakalock daw ang pinto. Hindi niya ito mabubuksan. Na sinagot naman ni Phaeton, nagawan niya ng paraan. Buksan niya ang pinto no matter what. Dahil kung hindi niya mabubuksan yun, gagawan daw siya ng panibagong puwet nitong si Phaeton. And syempre, takot na takot din naman ang hostage ni Phaeton. Kaya sumunod ito. Nagawa niyang mabuksan ang pinto. However, sa loob ng bathroom na ito, nakalock na naman ang pinto sa main entrance. Magrarason na naman sana ang hostage na ito. Subalit nang makita niya na ginagalaw-galaw na nitong si Phaeton ang kanyang sword, hindi na ito tumanggi pa. Gumagawa talaga siya ng paraan para mabuksan ang mga nakalock na pinto. Ngayon ang ipinagtataka nila, since ang pintong ito ang natatanging entrance para makapasok sa hidden cabin sa loob ng hidden hideout ng Hailey family, sino naman daw ang maglalak nito? Paano yung nangyari? Na sinagot naman itong si Nobunaga na kung isang clone, isang conjurer's ability nga daw ang matandang yon, napakadali niyang magagawang mag-disappear at mag-reappear sa loob nito para may unlock ang pinto. Kaya naman ang konseptong napakahirap nilang pinag-iisipan na hindi daw ito magagawang posible not unless maraming iba pang mga tao ang gumagalaw sa loob nito na wala nga silang nakita, hindi daw yung problema. Lahat daw yun ay magiging posible sa pamamagitan ng ability ng matanda kung totoong isa nga itong conjurer's ability. Dahil magagawa nitong mag-disappear, mag-reappear at magagawa niyang ma-lock at ma-unlock ang mga pintong ito kahit nasa ang lokasyon pa. Iba naman ang tumatakbo sa isip ni Phaeton na oo, ano naman daw kung totoo yun at kung posible yung ma-pull off. Ang tanong, anong point? Anong dahilan kung bakit kailangan nilang ilock ang dalawang pintong ito? Na sinagot naman ni Finks na most probably ginawa nila ito para mag-buy time. Dahil since nalaman na nga daw ng mga mafia at alam na ng Hailey family na alayansa na ang mafia at ang spiders, dahil alam na nga ng mafia, hindi na sila papasok sa dedicated na door sa entrance at talagang dadaan sila sa hidden hideout. Na dahilan kung bakit inilak nga nilang mga pinto para matagalan pa ang spiders sa pagpasok sa loob ng hideout na to. Pero ayon naman kay Finks, kung sakaling pumasok naman daw sila sa dedicated entrance, magiging napaka-cautious naman daw ng target nila. Pwedeng saka naman yun magtatago sa loob ng toilet.
However, sinagot siya ni Phaeton na hindi nga yun ang case. Ang pinto, ang trap, yun ang mismong nilalagay ng magte-teleport sa kanila papunta sa ibang lugar. Kaya inisip at napredict na yon ng Hailey family. Hindi sila papasok doon no matter what. Na sinagot naman itong si Nobunaga na hindi nila kailangang magtalo. Most likely, ginawa ang trap na ito para sa mga dingding. Bakit naman dingding? Naitanong nitong si Phaeton at nitong si Finks. In-explain ni Nobunaga na since hindi nga sila pwedeng pumasok sa loob ng dedicated na door, most probably para sa mga aggressive type na tulad nila, especially nitong si Nobunaga nga na binabalak sana sa previous chapter na wasakin ng mga dingding, kapag ginawa daw yun nila Nobunaga, maiintriga at makokot up sila sa kung bakit merong nakalak na mga pinto. Kaya pwedeng yun ang unahin nilang pagfokusan at matatagalan sila. Kaya naman base sa intuition na yon nitong si Nobunaga, nakakreate naman itong si Phaeton at si Finks ng panibago pang mga konklusyon na kung ganun daw, ibig sabihin hindi sila mateteleport kung bubutasin nilang dingding at kung papasok sila mula dito sa backdoor, mula sa bathroom. Na dahilan kung bakit sinabihan niya na nga ang kanilang hostage na since it is safe na nga, pwede na siyang pumasok sa loob ng residence na to na agad namang sinunod ng hostage. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman niya alam kung anong danger na nandito. At pangalawa, hindi din niya naiintindihan kung anong pinag-uusapan ng mga spiders. Kaya agad siyang pumasok sa loob at wala kang nangyari. Inimbitahan niya pa ang mga nang-hostage na ito sa kanya. Habang sinasabing wala naman daw masamang nangyayari sa kanya. Pero matapos ngang ma-figure out nitong sila Finks na walang problema, binigyan nila ng panibagong order ang hostage na ito. Na ang sunod na dapat daw nitong gawin ay ang lumabas naman sa residence sa pamamagitan ng main door. At tinanong ng hostage na once na magawa daw ba niya yun, pwede na ba siyang bumalik sa loob ng kanyang residence, sa loob ng kanyang room. Na sinagot naman ni Phaeton na hindi pa. Kapag nagawa niya yun at walang nangyaring masama sa kanya, may panibago na naman sila ulit na ipagagawa. Na dahilan kung bakit once na naka-step out, once na nakalabas ang hostage na ito mula sa room na pinanggagalingan nila, sinabi niya sa spiders na okay lang daw, wala namang problema. Pinababalik na naman siya ng spiders sa loob na dahilan kung bakit para bang naisip ng hostage na ito na ang pagkakataon niya para tumakas. Tumakbo ito ng napakabilis. Like literally, sobrang bilis guys. However, alam natin na mas mabilis pa rin sa kanya si Phaeton. Hinarangan siya ni Phaeton na dahilan kung bakit napatigil ang lalaki at tinanong naman siya ni Phaeton kung anong parte ng katawan niya ang gusto niyang maputol. Dito ay winarningan na siya ni Nobunaga at ni Finks na hanggat hindi pa daw napupuno ang pasensya nitong si Phaeton ay bumalik na siya sa loob. Dahil kapag nagsimula na itong si Phaeton na humiwa ng kanyang katawan, hindi na siya titigilan nito. Nang dahil doon, hindi na nag-atubili pang kumontra ang lalaki. Agad siyang bumalik sa loob na kung saan ay nag-iintay si Nobunaga at si Finks. However, dito na nagsimula ang trap na tinutukoy nila. Biglang nawala ang lalaki. Bigla itong na-teleport papunta sa isang lokasyon. Dito nila na-confirm maging nitong si Phaeton na papasok pa lang sana na oo, gumagana na naman ang trap at kahit wala ditong matanda, kahit wala ditong hinihinala nilang clone na nagtitrigger ng patibong na ito, gumagana pa rin ito. Kaya na-reach nitong si Nobunaga ang dalawang possibilities na pwede itong boundary type or landmine type. However, since ang boundary type nga daw ay nangangailangan ng isang tool na merong NEN-infused na power para matrigger at para ma-activate ang ganong klaseng pagte-teleport ng mga individuals at matapos naman daw ang thorough inspection nitong si Nobunaga sa loob ng residence na to, wala siyang nakitang kahit na anong object na may kahit na anong residue, kahit na anong amount ng NEN na nangangahulugan na hindi ito boundary type. Isa itong landmine type. Now guys, the difference naman ng landmine type kumpara sa boundary type is that imbes na ilagay sa isang object ang NEN, inilalagay ito in a specific place sa isang lugar na kung saan napakarami ng amount na NEN ang kinakailangan para matrigger ang ganong klase ng teleportation ability. To the point na sa sobrang dami at sa sobrang tindi ng pagkaka-focus ng pag-apply ng NEN sa isang space, kakailanganin nyo ng napakaraming amount like literally. Kaya ang limit is almost 3 maximum places lang. 3 lang malalagyan mo nun at diyon pa yung maximum. Just what if hindi ka pa naman ganun kagaling sa paggamit ng NEN. At ayon naman dito kay Finks, mas malakas na ability, mas compelling, mas malakas din ang kondisyon, mas matindi ang limitations na nangangahulugan na base nga sa nakita nila na instantly nate-teleport ito ng walang kahit na anong delay, may nag-iisang kondisyon lang ang magagawang pull off ang ganun ka-effective na trap. At yun ay ang kakailanganin ang isang user or ang gumawa ng trap na ito na malapit lamang sa location na nilagyan niya ng trap, either sa entrance or sa exit.
Dahil nga sa wala naman silang nakikitang kahit na sinong NEN user malapit sa pintong ito, nangangahulugan lamang na ang NEN user na yon ay nasa kabilang side. Nasa side kung saan doon nate-teleport ang mga nakakapture ng trap. And since this is a trap nga para ilure ang mga targets papunta sa kanilang hideout, nangangahulugan lamang na it is a trap na magle-lead into another trap. Another trap na kung saan may nag-aantay sa kanilang napakaraming mga kalaban. Pero idinagdag na naman ni Finks na for the meantime, ang kailangan nilang ma-figure out din, importantly, ay kung ang trap na ito ay one-time use or multiple time use daw ba. Dahil kung ito ay one-time use lamang, kakailanganing bumalik na naman ang nag-set ng trap at i-reset ang trap na ito. At kung yun nga ang case, hindi na nila kakailanganin pang magpahuli sa patibong. Pwedeng antayin na lamang nila ang nagseset ng trap at patayin nila yon. Kaya naman kumuha na naman sila ng isa sa mga underlings sa loob naman ng Char family dahil wala na silang ibang mahanap na mga magagamit nilang hostage. Galit na galit pa dito ang underling na ito habang sinasabing isusumbong daw sila nito kay Wang. However, hindi na siya nakapagsalita pa dahil once na makapasok siya sa loob ng pinto, na-teleport na naman siya. Therefore confirming na it is not a one-time use, it is a multiple type use na isang trap. Na dahilan kung bakit naisip naman itong si Fitan na tama ang kanilang naisip. Hindi talaga kakailanganing i-reset pa ito ng nag-set ng trap, kaya pupunta na sila ni Nobunaga. Papasok sila at sasalubungin nila ang trap na nag-iintay sa kanila. However, bago pa man lamang magawa nitong si Fitan ang pagpasok sa pinto, ang pagsugod sa hideout ng Haley family ay dumating naman ang underboss ng Char at ng CU. Habang sinasabi nitong si Wang, nakasama daw niya ang underboss ng CU family at meron daw itong suggestion. Habang sinasabi naman itong si Henry na meron siyang alam na impormasyon na makakatulong sa paghanap ng hideout ng Haley family. Agad namang napatigil ang tatlong to habang ina-explain ni Wang na mapagkakatiwalaan daw itong si Henry dahil unang-una sa lahat, isa itong si Henry sa nagbigay sa kanila ng vital information para sa gagawin nilang raid. Itong si Henry din daw ang dahilan kung bakit nahanap nila ang dalawang miyembro ng Haley family na pinasundan at pinamamatyaga naman ni Wang sa kanyang mga underlings. Siya din daw ang tao na nakahanap ng trap na ito ang naka-figure out ng hideout na ito sa pamamagitan ng kanyang investigation skills. Kaya isinuggest ni Wang na pagkatiwalaan talaga ni Fitan, ni Nobunaga at nitong si Finks itong si Henry. Sa paglapit naman ni Henry sa mga spiders, in-explain niya agad na wala siyang issue. Wala siyang kahit na anong problema sa mga spiders. Ang natatanging priority lamang daw nila sa Kakin Mafia family ay ang i-maintain ang balance. And since sinira nga ng Haley family ang balance na yon, kailangan nilang tumulong magkaisa at para wasakin ang Haley family. Dahil doon, tutulungan din niya maging spiders. Pero sinagot naman siya ni Nobunaga na kahit na mag-explain pa daw itong si Henry, buo ng loob nila na papasukin nila ang hideout na to kahit na isa pa itong patibong. Pero sinagot naman siya nitong si Finks na ano daw ang sasabihin ni Henry. I-explain niya na yun agad bago pa malamang sumugod ang dalawang ito head-on. Kaya naman agad na ipinakita at in-reveal nitong si Henry ang hawak-hawak ng transmitter. Ayon dito kay Henry, gamit ang transmitter na ito ay malolocate nila ang lokasyon kung saan nailagay o naiwan ang transmitter na ito. Kaya naman kung dadalahin nila ito pagpasok sa loob ng teleportation trap na to, malalaman nila kung saang lugar sila sa loob ng Black Whale matatransport. However, there is a problem guys. Dahil ang lahat nga ng natatransport papunta sa hideout na yon ay surely automatically pinapatay at minamassacre. At kapag nakita daw ang transmitter na ito, sisirain lang ito, hindi nila malolocate ang lokasyon na yon. Kahit pa sabihin nila na itatago nila ito sa katawan ng kanilang itatransport na hostage, hahanapin yun ng mga Haley family members dahil magkakandak sila ng search operations para masiguradong walang kahit na anong transmitter na makakapasok sa loob ng hideout nila. And for that reason, ipinakita at in-reveal na nitong si Henry ang kanyang NEN ability. Habang itinatransform, kino-convert ang transmitter na ito into a raw oyster. Ngayon sinabi naman itong si Henry na since isang oyster na nga ang appearance ng transmitter, mariretain pa nito ang kanyang function. Kailangan na lamang itong kainin ng kung sino man na papasok sa loob ng trap na yon at kahit na mapatay pa sila sa loob ng hideout, hindi malalaman ng kahit na sino sa loob ng hideout na yon na isa itong transmitter dahil magbumukha nga lamang itong isang pagkain sa loob ng kanyang bituka. The question is, sinong kakain nun? Na agad namang nilapitan nitong si Finks habang sinasabing okay daw maganda ang plano nitong si Henry. However, since ang dalawa nga na itong si Nobunaga at si Fitan ang gustong-gusto nang pumasok sa loob ng patibong, silang dalawa ang kailangang kumain nun dahil sila naman ang may gustong pumasok sa trap.
However, sa paglingon ni Finks sa dalawang ito, pareho silang ayaw kainin ng oyster. Ang dahilan ni Nobunaga, hindi daw niya pwedeng kainin yon dahil nagkakaroon siya ng napakatinding stomach aches, ng allergy at ng diarrhea, kaya may trauma itong si Nobunaga sa pagkain ng seafoods. Habang ito namang si Phaeton, hindi daw siya kumakain ng kahit na anong pagkain na hinawakan na ng kamay ng iba, lalong-lalo pa daw kung ano-ano nang pinagsasabi nito tungkol sa pagkain. And for that reason, hindi yun kakainin ni Nobunaga or nitong si Phaeton, na tinawanan naman ni Henry habang sinasabing hindi daw yung problema, siya ang kakain ng oyster na yon. Nagulat dito ang tatlo dahil nabilib sila sa resolve na ipinapakita ni Henry. Habang ina-explain naman ni Henry na right in the first place, hindi daw niya ina-expect at hindi naman niya inaasahan na pagkakatiwalaan siya agad ng spiders. Pero dito naman ay ipinakita ni Henry ang magde-detect ng signal na ma-emit ng transmitter, ang magsisilbing radar para mahanap nila kung nasa ang lokasyon ang transmitter na ito. In-explain niya kung paano ito nag-work, kung paano titingnan ng directions at kung paano malalaman kung gaano kalayo ang distance. Kapag daw nasa zero distance, magre-ring ito ng napaka-pitch na noise, ng napakatinis na tunog. At hindi lang yon, makikita din naman nila kung anong number ng distance nila mula sa transmitter. Dahil meron nga ditong number na from 0 papuntang 1,000. Dahil ang range lang daw ng transmitter na ito at ng radar ay 1 kilometer. Meaning ang number na ito ay nagpe-pertain sa meters. At nangangahulugan lang yon na ang 0 ay nangangahulugan na it is point blank range. Malapit na malapit sila. Nasa mismong lokasyon sila ng transmitter. However, there is another problem na naman guys, dahil hindi nito nako-consider ang altitude. Kung hindi nyo guys alam ang altitude, yun na yung taas. May kinalaman na ang pagsukat ng measurements sa height. Meaning, dahil nga merong iba-ibang tiers, may upper tier, may lower tier, at meron niyang 5 levels sa loob ng black wheel. Kahit mamalocate nila yun, pwedeng nasa taas yun or nasa baba. Kaya naman sinabi nitong si Henry na kahit na mag-0 daw ang nakalagay na distance, kung hindi naman ito maibigay ang specific na direction, nangangahulugan lang yun ng dalawang bagay. It is either nasa itaas or nasa ibabang tier ang lokasyon na natransportan niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Henry. Sinabi niya na kung mamalasin siya at kung hindi niya kakayaning tapatan ang forces na nag-iintay sa other side, hahanap siya ng paraan para maitago ang transmitter bago pa man lamang siya mapatay. Dahil alam naman natin na kahit na nga maitago niyang transmitter at may transform niya ito into an oyster, kapag namatay siya, makakancel ang kanyang nen at magbabalik yun sa pagiging isang transmitter. At hindi nagtagal na itransport na din niya itong si Henry papunta sa other side. Nang dahil dito, matapos ang ipinakitang napakatinding resolve ni Henry, nabilib sa kanyang spiders, especially itong si Nobunaga. Habang sinasabing napaka-solid daw ni Henry, hindi daw ito puro putak at sinasabi lamang niya ang mga vital, ang mga essential na information at gumagawa na agad ito ng aksyon. However, matapos ngang matransport si Henry, tiningnan agad nila ang radar at dito nila nakita na lumalampas pa ito sa 1,000 kilometers. Meaning, napakalayo ni Henry. Napakalayo ng natatransportan na hideout ng Hailey mula sa kinatatayuan nilang ito. Kaya naman naisip ng tatlong spiders na pumunta sa gitna ng tier 3 para ma-determine kung magbabago ba ang readings sa kanilang radar, para ma-determine kung malalapitan ba nila o makakalayo sila lalo sa kung saan man na-transport itong si Henry. Pero habang papunta sila sa gitna ng tier 3, nagtatalo na naman si Finks at si Nobunaga. Dahil nga sa sinabi nitong si Finks na kahit na daw pumunta sila sa gitna, kapag mas malayo pa daw sa 1,000 kilometers ang tinransportan nitong si Henry, hindi naman magbabago ang readings ng radar. Na sinagot naman ni Nobunaga na tanga daw talaga itong si Finks. Dahil kahit na hindi sila pumunta sa gitna, kung mananatili sila sa pinanggalingan nila, hindi talaga magbabago ang readings dahil hindi naman lalayo ng lalayo si Henry. Sila ang kailangang mag-adjust. Nagsimula na namang uminit ang dalawang ito na dahilan kung bakit sinabi na ni Phaeton na kailangan na nilang magpatayan. Kailangan nang may mamatay sa kanilang dalawa para matigil na ang kanilang diskusyon. Then switching of scenes, makikita natin dito guys na na-teleport na nga si Henry. Na-transport na siya papunta sa lokasyon kung saan natatransport ang iba pang mga individuals na binibiktima ng mga miyembro ng Hailey. Itong lugar kung saan sila nga ay nagpapa-level up. Nagtataka itong si Henry, bakit walang kahit na sinong nag-aantay para sa kanya? Ine-expect na daw ba ng Hailey family na may pupunta dito para mag-raid? However, habang chinecheck niya ang buong lugar, wala talaga siyang nakikitang kahit na sino. Baka daw ang lahat ng iba pang naiwan nila sa loob or ang mas nauna pang pinapasok nitong sila Phaeton, ni Finks at ni Nobunaga ay in-interrogate at nalaman na agad ng Hailey kung anong binabalak nila.
Pero base naman sa lahat ng bloodstains, sa lahat ng mantsa ng dugo na nasa tiles, na-realize agad nitong si Henry na fresh pang bloodstains. So hindi pa nagtatagal, kagagaling lang ng mga kalaban sa loob ng hideout na ito. Kaya kailangan niyang manatiling vigilant, kailangan niyang manatiling alerto. At bigla nga niyang naramdaman na may panibagong presensya sa may likodan lang niya. Kaya agad siyang gumalaw ng napakabilis para umiwas sa taong yan. Pero nagulat na lamang itong si Henry nang sa pagtingin niya, wala palang iba yon kung hindi itong si Nobunaga. Sumunod agad si Nobunaga matapos niyang makapasok. Nagtataka naman si Nobunaga dahil hindi nga itong ina-expect niya. Bakit daw walang naghihintay ng mga kalaban? Habang itong si Henry naman, tinatanong si Nobunaga kung bakit naman daw sumunod ito sa kanya. Sinagot ni Nobunaga na honestly, hindi daw talaga pumapayag at hindi nag-a-agree si Peyton at si Finks sa kanyang plano. Pero ang iniisip daw ni Nobunaga, gusto daw niyang mag-conduct ng co-op play. Ayon kay Nobunaga, mas tataas ang tsansa na hindi siya mapapatay kung meron siyang kasama. Dahil oo nga naman, paano kung mag-fail ang plano ni Henry? Mas bababa lamang ang tsansa na hindi na nila mahanap ang hideout ng Hailey. Kaya instead, imbes na maghintay, sumunod na itong si Nobunaga. Ang sinabi pa nga daw sa kanya ni Peyton at ni Finks na pwede at merong tsansa na baka isang patibong ito nakasali itong si Henry. Dahil bakit ganun daw na basta-basta na lamang itong papasok ng walang kahit anong preparation. Kaya ang binigay sa kanyang order o ang isinadjust sa kanya ng dalawang yon ay kung sakali man ang sabihin ni Henry pagpasok niya ay ine-expect daw niya ang pagpasok ni Nobunaga, patayin niya ito agad. Huwag na siyang mag-isip. However, since nagulat nga itong si Henry at hindi niya inaasahan na papasok si Nobunaga, hindi siya nito inatake. Pero kontra din naman daw talaga itong si Nobunaga sa sinasabi at iniisip ni Peyton at ni Finks. Dahil kung ang isang patibong na ginawa ni Henry ay magre-require na pagtiwalaan siya agad ng mga spiders, hindi magiging effective at hindi yun isang plano. Kaya naman since pinagkakatiwalaan na nga niya si Henry, tinanong niya ito kung ano daw ang gagawin nilang move. Is it to observe or to take action? Ito na daw si Henry ang bahalang mag-decide. And since hindi pa nga daw na itatanong ni Nobunaga kung anong pangalan niya, tinatanong na ngayon ni Nobunaga kung anong pangalan ni Henry, na ikinatuwa naman ni Henry. Sinabi niya kung anong kanyang pangalan at sinabi niya kung anong kanyang choice. Yun ay ang to take action. Gagawa sila ng paraan at hindi sila mananatiling nag-o-observe at nag-iintay. Dahil mas importante, kung aalamin nila kung anong mas effective. Kung makita nila na hindi effective ang pag-take ng action, then saka sila mag-observe. Na ikinatuwa naman ni Nobunaga ang napiling move nitong si Henry dahil yun din daw ang pipiliin niya kung siya ang tatanungin. Agad na gumalaw itong si Nobunaga. Hinawakan niya ang dingding at dito niya na-confirm na ito talaga indeed ang hideout ng Hailey family dahil may nararamdaman siyang presence ng Nen maging sa dingding na ito. Sinabi ni Nobunaga na umurong daw ng konti itong si Henry dahil gagawa siya ng isang atake. Pinagtatadtad ni Nobunaga ng slash ang dingding na ito. However, as you can see guys, matapos ma-release ni Nobunaga ang kanyang Nen sa dingding, unti-unti itong nawala na para bang hindi ito tumalab sa dingding. At dito nila na-confirm na indeed, ito talaga ang hideout dahil ang dingding na ito ay enforced with Nen. It could be a conjurer, a transmitter, or even a specialist daw ayon kay Nobunaga dahil napakakunat ng dingding na ito. Sa pamamagitan daw ng ability ito na as if napakatigas talaga nito, there could only be one possibility. Mangangailangan ito ng napakatinding limitasyon dahil kung maging ang kanyang katana na kayang-kayang mag-pierce through at magwasak ng kahit na anong mga object na enforced with Nen ay hindi ito kayang talaban, kakailanganin ng isang limitasyon na napakatindi para maibigay ang ganito kalaking exchange. At yun ay kailangang malapit or even katabing-katabi lamang ang user na gumawa ng pag-enforce ng Nen. Kaya naman there is a very high chance, malapit na malapit sa 100% na ang gumagawa ng pag-enforce or pagpapatigas ng dingding na ito gamit ng kanyang ability ay nasa kabilang dako lamang ng room na to. Naisip naman itong si Henry na maaring ito din ang hideout, ito din ang passage na ginagamit nila para mag-transport, para makapag-warp sa iba-ibang parte ng lugar sa loob ng Black Whale. Dahil nakita daw niya yun at napatunayan niya yun sa pamamagitan ng footage na nakuha niya. Ayon din dito kay Nobunaga, since hindi nga magiging effective ang pag-take action, ngayon ay mag-o-observe naman sila. At aantayin nila mismo ang ringleader na pumasok sa loob ng passage na to, sa loob ng room na ito at papatay nila yon para hindi na sila mahirapan. But for now, kakailanganin muna nilang buksan ang lahat ng mga pinto para i-check kung anong mga hint na mahanap nila. Na itinuro naman itong si Nobunaga na uunahin niya ang naiiba at ang nalalayong pinto sa lahat.
Pero sinabi sa kanya ni Henry na wag. Hindi sila pwedeng sabay na magbukas ng pinto dahil kahit anong mangyari, kailangang may isa na makapagbabantay at makakakita na kung ano ang magte-take place, kung anong magiging susunod na mga patibong na pwedeng mangyari. Kaya naman sinabi niya kay Nobunaga na siya ang magbubukas ng pinto at itong si Nobunaga naman, panoorin siya. Tingnan kung anong mangyayari, manatiling alerto at ang gumawa ng paraan in case na may mangyayari sa kanya. Dahil hindi sila pwedeng magbukas ng pinto habang hindi tinitingnan ng isa't isa. Paano nalaman kung biglang mawala ang isa sa kanila nang hindi nalalaman ng isa dahil nga nakapokus ito sa pagbukas ng kanyang sariling pinto. Kaya naman unti-unting binuksan ni Henry ang mga pinto habang itong si Nobunaga naman ay binabantayan siya. Hanggang sa dumating sa punto na nabuksan na nila ang 5 pinto na nasa isang side. Ang 3 pinto dito ay mga toilet at ang 2 naman na nasa kabila ay ang bathroom at ang shower. Nang dahil dito naisip naman itong si Nobunaga na kung maghihintay daw ba sila, dadating daw ba ang mga kalaban dahil matatagalan sila kung magpapaubos lamang sila ng oras. Sinagot naman ni Henry na since ang pinili na nga ni Henry ay to take action, inaasa niya na ang lahat kay Nobunaga. Kung sakaling mapatay siya, alam naman niya na magagawang protektahan ni Nobunaga ang transmitter. Kaya hayaan na daw muna nitong si Nobunaga na i-check muna nila ang lahat ng mga pinto. Pero ang tawag pa dito guys nitong si Henry kay Nobunaga ay Nobunaga-san, na para bang nag-e-express pa rin siya ng respeto kay Nobunaga. Kaya ang sinabi sa kanya ni Nobunaga, wag na nitong idagdag ang word na san at tawagin na lamang ito sa pangalan niyang Nobunaga. Escape the honorifics daw. Para bang ina-acknowledge niya na dito itong si Henry at binibigyan niya ito ng karapatan na tawagin siya sa kanyang pangalan. Hanggang sa dumating sa punto na sa pagbukas nga nitong si Henry ng isa sa mga pinto ay may natagpuan na sila sa loob nito. Hindi na ito empty. There is something inside. Ano nga bang nasa kabila nito? Pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari guys. However, konting spoilers, mamimit na nila ang mga miyembro ng Hailey family sa kabila ng pintong ito. At dito magsisimula ang laban at kung paano din talaga kalakas ang Hailey family to the point na na-overpower nila maging si Nobunaga. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button guys para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page kaya siguraduhin mo nang naka-like at naka-follow ka na sa page na yon para hindi ka na mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Also, shoutout nga pala guys sa napakatinding mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.